Alright, magandang araw. Naku po mga kababayan, isang congressman ay umamin na patungkol sa timeline ng People's Initiative o pag-amend ng ating 1987 Constitution. Dahil isa sa mga congressman ay sinabi na ang timeline umano para matapos itong plebisito ng People's Initiative o yung amendment, itong charter change, mga kababayan po natin, is July. So bago magsuna umano ang ating Pangulo, mga kababayan. Pero hindi niya pinangalanan kung sino ang nagtutulak nito. So obviously alam po natin kung sino ang leader diyan sa House of Representatives. Walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez na mismo pinangalanan na nga ni Senator Mig Zubiri at Senator Amy Marcos na umano'y namumuno sa pagsulong ng People's Initiative at sinasabi pa na gusto umano maging Prime Minister. At sabi nga ng dating taga-Korte Suprema na umano'y ang People's Initiative ay dapat 100% is inisyatibo ng taong bayan, hindi ng mga politiko. Pati itong si Senator Estrada sinasabi na hindi sila magtatagumpay dahil nga mga kababayan po natin sa pag-amend ng Constitution ay posibleng mabubura ang Senado kung sakali man mga kababayan po natin. At hindi umano kayang pigilan ng Senado kung sakaling magtagumpay ang ginagawa o yung sinimula nilang People's Initiative. Wala umanong magawa ang Senado. So hindi lang ekonomiya ang posibleng gawin sa provision dahil baka isisingit nila itong political provision, mga kababayan, na posibleng pagpili o pagkakaroon ng Prime Minister. Yan ang ambisyoso na walang tsansa o manong manalo para sa pagkapangulo sa 2028. Ako po, grabe ang sinabi ni Senator Amy Marcos sa kanyang pinsan, mga kababayan natin. A people's initiative can come from the local people. And if you're talking of, let's say, barangay captains, they're part of the local people, but not legislators. Because legislators, as I said, have their own methods given by the Constitution to change the Constitution. As far as it was explained to me by the proponents, they want to hit it before July. I know that July is a timeline, but why do I have to confirm something that I already know? That's what I'm saying. I offered the word July. I did not refer to somebody's documents. The name of the province is I can't. You must remember that these are district-based. So that's why you can imagine when you refer to a certain district as the district of a particular congressman. Kinakailangan para manalo yung yes. Ibig sabihin na gusto talagang baguhin yung saligang batas o yung parte ng saligang batas, dapat po majority of the votes cast. Ang ibig sabihin po niyan, 68 million po ang ating botante, 50 million po ang bumoto halimbawa. Dapat po 25 million plus 1 ang nagsabi ng yes upang maaprubahan o mapagsang-ayunan yung pagbabagong yan sa ating saligang batas. Actually mga kababayan po natin, itong charter change, pag-amyenda ng ating batas, pagbabago ng ating batas, wala namang problema. Basta't nakakabuti nga sa sinasabi nila na Filipino people. Ang problema kasi, kaya tayo kumukontra ang taong bayan dahil mayroong personal interest silang sinisingit. Ito ang gusto nilang maging Prime Minister at mananatili sa pwesto at kontrolado ang negosyo, kontrolado itong ating bansa. Kaya tuloy-tuloy ang mangyayaring pagnanakaw na lang sa kaban ng taong bayan. Kahit itong kaka-acquit lang po mga kababayan po natin sa kanyang kasong grab patungkol nga sa PDAP na kinasangkutan noong I think 10 years ago pa ito mga kababayan po natin. So hindi siya guilty. Ang guilty na lang ni Senator Estrada ay umano'y direct at indirect bribery. So doon napatunayan na siya ay may kasalanan. Pero magaan lang yon dahil lang mabigat mga kababayan po natin ay itong graph na pwede siyang matanggal nga sa kanyang pagka-senador. So mukhang iaapila pa nila yan. Pero yun yung mga kababayan po natin, para kay Senator Estrada, hindi magtatagumpay itong sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez at haharangin nga ng Senado, mga kababayan po natin. So ang tanong natin, makakayanan ba ng Senado o magkakaroon pa ng talagang magkainitan pa ang Senado at ang Kongreso o magkaroon man ng constitutional crisis kung sakaling itutuloy nga ni House Speaker Martin Romualdez ang kanyang ginagawang People's Initiative. Kaya sa totoo lang, kahit sinabi ng Pangulo na itigil na
itong pagsulong ng People's Initiative, tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon mga kababayan po natin. Kaya nakakaduda, sino ang pupundo at saan galing ang pundo na binibigay sa gumagawa nitong People's Initiative. Sana tigilan na lang yung kanilang ginagawang pagpirma sa because that is, for me, that is one way of deceiving the people. I don't think they will prevail. They will not succeed. They have to take the cue from the president. Ano ba gusto nila? Tanggalin kami? Buwagin kami? Hindi naman kami papayag dahil mawawala na check and balance itong gobyerno ito. Tama po mga kababayan po natin kasi kung sila-sila lang, edi ayos na. Wala nang sisita. Kagaya ng may mga batas silang sinusulong dyan sa House of Representatives na pabor nga sa kanilang personal interest pagdating sa Senado, ay hindi natutuloy, hindi naaprubahan. So ito rin ang kanilang sinasabi na dapat umano may unilateral pagdating sa desisyon ng mga pinapatupad sa ating gobyerno. Ang hirap, dapat mayroon talagang check and balance, mayroong titingin at may kukontra kung maganda ba o hindi itong kanilang sinusulong. So hindi po tayo pabor mga kababayan po natin na alisin nga itong Senado at isa lang ang magdidesisyon. Kaya sana hindi sila magtatagumpay kasi hindi natin alam. Marami silang pera na pinupundo mga kababayan po natin. Kayo po, ano po inyong komento sa loobin patungkol sa isyung ito? Comment na po mga kababayan po natin at yan po yung ating panibagong update.